I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 166. Basta, nandito na ako, ayokong damaykit sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Ken Huang sa ngayon, kaya kailangan niyang magbitaw ng masasakit na salita. Sa anumang kaso, dapat protektahan natin ang kaligtasan ni Kenneth Wu sa pamilya Huang. Kung magkamali si Kenneth Wu, siguradong magdurusa ang pamilya Huang. Kuya, kapatid mo ako, paano mo natutulungan ang mga tagalabas para apihin ako? Umiyak si Shire Huang na nakasimangot. Nang umiyak siya ng ganito, agad niyang naakay ang kanyang tiya at tiyo. Dahil si Shire Huang ang bunso, karaniwan siyang pinapabore ng kanyang mga nakatatanda, at nang umiyak si Shire ng ganito, agad siyang pinaligiran ng pag-aalala at tinanong tungkol sa sitwasyon. Shire, sino ang umapi sa iyo? Nagtipon ng mga nakatatanda para itanong ang sitwasyon, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay puno ng pagmamahal. Inapi ako ng batang iyon. Direktang itinuro ni Shire Huang si Kenneth Wu. Siya. Napansin lamang ng pamilya Huang ang pag-iral ni Kenneth Wu at tinanong sila, sino ang batang ito? Ang pangalan niya ay Kenneth Wu, boyfriend ni Catherine. Dali-daling ipinaliwanag ni Shire Huang ang sitwasyon sa mga nakatatanda, at sumigaw, Kenneth Wu, sobra talaga ang lalaking ito. Sinamantala niya ako dati at halos pilitin akong maging sa pilitan. Pagkatapos, itinapon lang niya ako sa basurahan. Sinasadya niyang dinagdagan ng asin at suka para suruan si Kenneth Wu para makuha ang simpatiya ng mga magulang ni Huang. Talaga. Pagkarinig ng pamilya Huang dito, nagalit sila at hindi napigil ang sisihin si Kenneth Wu, talagang hindi makatwiran. Nakakahiya namang gahas na sakta ng mga babae ng pamilya Huang. Pangalawang tiyo, pangalawang tiya, pang-apat na tiyo, panglimang tiyo, hindi ito ang iniisip ninyo. Dali-daling ipinagtanggol ni Catherine Huang si Kenneth Wu. Bago pa man matapos magsalita, sumabat ang mga nakatatanda, Catherine Huang, tingnan mo kung anong klaseng boyfriend ang hinahanap mo, nakakahiya talaga sa pamilya Huang natin. Sobra kang galit. Pinagalitan ng ilang nakatatanda si Catherine Huang. Habang mas pinapagalitan ako, mas pangit ang naririnig ko, at sa huli ay pinagalitan ko pa ang mga salitang tulad ng mga basurang babae. Naiintindihan ng ganitong uri ng pahayag kung si Shire Huang lamang ang pamuuna nito. Pinagalitan ng mga magulang ni Huang ang ganitong uri ng pahayag. Ako. Nang marinig ang mga walang awang sumpa na ito, sumakit ang ilong ni Catherine Huang, at lumuha. Ang pagmamahal sa pamilya ay kalokohan sa kanya, pagpapahiya at pang-aabuso lamang ang natatanggap niya mula noong bata pa siya, at hindi pa siya nagkaroon ng pagmamahal at pagsasaalang-alang sa pamilya. Pinapangarap niyang maging katulad ng mga ordinaryong tao, na makakuha ng pangangalaga ng kanyang pamilya at ang pagpapatunay at paghihikayat ng kanyang mga nakatatanda. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, ang pamilya ay nagdala lamang sa kanya ng pinsala. Tama na. Hindi matiis ni Kenneth Wu, at sumigaw, na hinahawakan ng mahigpit ang katawan ni Catherine Huang sa likod niya. Itinuro ang mga ilong ng mga nakatatanda ng pamilya Huang, isinumpong niya, ginagalang ka ni Sister Cat, tinatrato ka bilang mga miyembro ng pamilya at mga nakatatanda, tingnan mo, ang mga salitang ito ay talagang nagpalamig sa mga kapatid ni Cat. Tuwang-tuwa ako sa tuwing nakikita ko si Sister Cat noon, at ito ang unang pagkakataon na nakita kong umiyak si Sister Cat ng labis na malungkot. Sa totoo lang, hindi siya komportable sa kanyang puso. Bilang isang lalaki, dapat siyang tumayo ngayon at protektahan si Sister Cat. Pagkarinig nito, mas malakas na umiyak si Catherine Huang. Sa pagkakataong ito, napaiyak siya sa pagkakilos. Hindi kailanman naisip na kapag siya ay malungkot, si Kenneth Wu ang tumayo, hindi pinapansin ang pamilya Huang at ang kapansin-pansing bodyguard, at nagkusang tumayo upang protektahan siya. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay partikular na mainit, na parang nakahanap siya ng espiritual na ikabubuhay. Natigilan ng mga magulang ni Huang ng ilang segundo, marahil ay hindi nila inaasahan na si Kenneth Wu, ang batang ito ay makapagsasabi nito sa bahay ni Huang. Pagkatapos ng bahagyang pagkabigla, tumayo ang mga prestihiyosong nakatatanda at sinabi, sa bahay ng Huang, walang lugar para magsalita ka rito. Halika rito, itali mo ang batang ito para sa akin. Opo. Ilang mga bodyguard ang nakakuha ng utos at naghanda upang gawin ito. Tigil. Nang ang bulwagan ay lubhang magulo, isang malakas na sigaw ang nagmula sa ikalawang palapag. Nakita ko ang isang puting buhok na matandang lalaki na dahan-daang bumababa. Ang matanda ay halos 70 taong gulang, ang kanyang hakbang ay medyo matatag, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na pananakop.
Ito ang pinuno ng pamilya Huang, ang lolo ni Ken Huang at Catherine Huang. Nang bumaba ang matanda, lumapit ang lahat ng pamilya Huang para bumati, at lahat sila ay kumilos ng labis na magalang. Iwinagayway ni Old Man Huang ang kanyang mga manggas, naglakad sa pangunahing upuan at umupo, at nagtanong sa isang malalim na boses, ano ang sitwasyon sa ingay sa bulwagan. Lolo. Nagpanggap na mabait si Shire Huang, humakbang pasulong at hinawakan ang braso ng kanyang matanda, at ipinaliwanag, dinala ni Catherine Huang ang kanyang boyfriend. Ang sinasabi mo ba ay ang batang iyon? Tumangala si Old Man Huang kay Kenneth Wu, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pagmamaliit. Oo, ang pangalan ng batang iyon ay Kenneth Wu. Hindi ba't basta magdala ng bata? Para gumawa ng ganitong kalaking labanan. Tiningnan ni Old Man Huang si Catherine Huang, at halata na sinisisi ang kanyang tono. Ang boyfriend na dinala ni Catherine Huang ay hindi isang mabuting tao. Inapi niya ako dati. Nagpanggap na nasaktan si Shire Huang at umiyak. Sumimangot ang mukha ni Old Man Huang, ito ay hindi makatwiran. Itinapon ako ng bata sa basurahan dati, at sinamantala ang pagkakataon para insultuhan ako at halos pilitin akong maging mas malakas. Hindi natapos ni Shire Huang ang kanyang mga salita, lumuha sa kanyang mga mata. Snap! Pagkarinig nito, nagalit si Old Man Huang at sumampal siya sa mesa, isa itong bastardo, kahit ang aking apo ay nang ahas na apihin. Lolo, kailangan mong tawagan ang mga putok para sa akin. Ikinaway ni Shire Huang ang braso ni Lolo tulad ng isang sanggol. Halika rito, mutilate ang mga paa ng batang ito at itapon sa mass grave. Agad na nagutos si Old Man Huang. Walang sino man ang nang-ahas na pabayaan ang utos ng ama, at ilang mga bodyguard ang nagmadaling sumulong upang maghanda para kay Kenneth Wu. Maghintay ka muna. Si Ken Huang ang lumabas para pigilan siya sa pagkakataong ito. Dali-dali niyang pinigilan ang bodyguard na gumawa ng anumang bagay kay Kenneth Wu. Kasabay nito, sinabi niya sa matanda, hindi maaaring labanan si Kenneth Wu. Ang batang ito ay malaswa sa aking apo, bakit hindi siya maaaring labanan? Agresibong tanong ni Old Man Huang. Hindi namin kayang bayaran ang batang ito. Kung tatamaan namin siya, tapos na ang pamilya Huang namin. Ito ay kalokohan. Malamig na tinitigan ni Old Man Huang, at sinabi na may kulot sa kanyang mga lobby, ang isang maliit na brat ay maaaring magbanta sa pamilya Huang namin. Lolo, huwag mong maliitin si Kenneth Wu. Siya ngayon ang may-ari ng Chanmo Technology at isang mamumuhunan sa Seafood TV. Mayroon din siyang dalawang pangunahing restaurant ng Trapico, Fuyuan at Wiyo Restaurant. Inilagay ni Ken Huang si Kenneth Wu sa ibabaw. Ang kanyang pagkakakilanlan ay inihayag. Pagkarinig nito, unti-unting tumahimik ang bulwagan. Hindi inaasahan, ang tanggang batang ito na nagngangalang Kenneth Wu ay mayroon pa ring napakaraming dekalidad na asset sa kanyang mga kamay. Bagaman ang mga asset na ito ay malayo sa pamilya Huang, ang batang ito ay napakabata na talagang bihira na magkaroon ng napakaraming dekalidad na mapagkukunan. Kahit si Shire Huang ay nakaramdam ng pagkagulat. Orihinal niyang naisip na si Kenneth Wu ay isang basura, ngunit hindi niya inaasahan na ang batang ito ay magtatago ng malalim at mayroon pa ring kaunting lakas. Humph! Malamig na sumanghel si Elder Huang, at sinabi ng walang paggalang, sa kanyang lakas, siya ay masyadong malayo sa pamilya Huang namin. Lolo, ang sinabi ko kanina ay ang kanyang panlabas na pagkakakilanlan lamang. Sa katunayan, mayroon siyang kamangha-manghang kapangyarihan sa likod niya. Nang sabihin niya ito, nagsalita si Ken Huang ng seryoso. Anong puwersa? Hindi ko alam kung anong kapangyarihan ito, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kapangyarihan sa likod niya ay 10 o kahit 100 beses na mas malakas kaysa sa pamilya Huang namin. Paano ko masasabi ito? Lolo, natatandaan mo ba na ang Kenjong Group ay biglang naharap sa isang krisis ilang araw na ang nakalipas, ang capital chain ay nasira, ang negosyo ay nasuspend, at ang upstream at downstream industrial chain ay ganap na bumagsak. Sinabi ni Ken Huang sa isang seryosong tono na hindi pa niya nagkaroon. Kabanata 167. Noong panahong iyon, sinabi mo sa akin na may nagmamanipula sa likod ng mga eksena na nagdulot ng krisis sa Kenjong Group at sa pamilya Huang. Matapos sagutin ito ng matanda, itinaas niya ang kanyang kilay at nagtanong, pero ano ang kinalaman nito kay Kenneth Wu? Malaki ang kinalaman. Humakbang pasulong si Ken Huang at seryosong sinabi, hindi ko pa nasasabi sa iyo, sa totoo lang, ang lalaki sa likod ng mga eksena ay si Kenneth Wu. Ano? Ang batang ito. Tumitig si Old Man Huang, na mukhang hindi matanggap. Ilang panahon na ang nakalipas, ang Kenjong Group sa ilalim ng pamilya Huang ay dumanas ng malaking krisis.
Mula sa kapital hanggang sa industrial chain, ang kumpanya at ang pamilya Huang ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ngunit hindi ko akalain na ang batang ito ang nasa likod niya. Magagawa nitong mahulog sa krisis ang Huang family at Kenjong Group at halos mabangkarote, na nagpapakita kung gaano kamangha-mangha ang kapangyarihan sa likod ng batang ito. Matapos marinig ito, hindi napigilan ng matanda na huminga ng malalim. Hindi napigilan ng iba na lihim na mag-usap, lahat sila ay natakot sa mga puwersa sa likod ni Kenneth Wu. Ang batang lalaki sa kanyang harapan ay mukhang ordinaryo, at ang kanyang mga damit ay maaaring ilarawan bilang sira-sira, ngunit hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan sa likod niya ay napakaganda. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ng pamilya Huang na tumitingin kay Kenneth Wu ay hindi na tumitingin sa kanila, at ang kanilang mga mata ay naging mas seryoso. Tinitigan niya si Kenneth Wu ng mahabang panahon, at hindi napigilan ni Grandpa Huang na lihim na magtanong, sinabi mo na mayroong napakalakas na puwersa sa likod ng batang ito. Totoo. Seryosong tumango si Ken Huang, at sinabi sa isang mahinang boses, kung saktan natin si Kenneth Wu ngayon, tiyak na magdudulot tayo ng sakuna sa pamilya Huang. Pero paano ko naiisip na ang batang ito ay isang ordinaryong tao lamang? Binasa ni Old Man Huang ang hindi mabilang na tao, at hindi siya kailanman lumayo. Kahit paano niya ito tingnan, naramdaman niya na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay hindi katulad ng batang Panginoon ng mga maharlika, at ang alindog ng mga mababang antas ng sibilyan ay puno ng tela na seda. Kung mayroong napakalakas na puwersa, kahit anong damit ang iyong isuot, hindi mo may tatago ang natatanging ugali na iyon. Lolo, nag-imbestiga ako dati, ang tunay na batang lalaki ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Dahil nag-imbestiga ka, sinasabi mo sa akin, anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ang batang ito? Siya. Ibinuka ni Ken Huang ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung ano ang ipaliwanag. Nagpadala siya ng isang tao upang mag-imbestiga dati at natagpuan na ang mga puwersang umaabot sa likod ni Kenneth Wu ay napaka-misteryoso, at hindi maaaring malaman sa maikling panahon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumagot siya kay Grandpa, ang kapangyarihan sa likod niya ay masyadong malakas, hindi namin malalaman. Ganoon ba kalakas? Tama. Pag-iisipan ko. Kinuskos ni Elder Huang ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, at napaisip ng malalim. Kung ang batang lalaki sa kanyang harapan ay walang kapangyarihan, ngunit ginawa ang Huang family na napakaseloso, tiyak na tatawanan niya ito ng maluwag. Sa kabaligtaran, kung ang batang ito ay talagang anak ng isang tiyak na power group, siya ay nakasakit sa batang ito, tiyak na magdudulot ito ng malaking sakuna. Bago linawin ang sitwasyon, si Mr. Huang ay napakaingat, at hindi siya nang ahas na magmadali sa mga conclusion ng madali. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Mr. Huang kay Catherine Huang, ikaw, dalhin mo si Kenneth Wu sa gilid ng hall para magpahinga. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa hapunan. Salamat Lolo. Pagkarinig nito, lihim na nakahinga ng maluwag si Catherine Huang, at hinayla si Kenneth Wu palabas ng hall na parang ito. Pagkaalis nilang dalawa, nagsimulang kumulo ang hall. Pinag-uusapan ng lahat ng pamilya Huang ang pagkakakilanlan ni Kenneth Wu. Iniisip ng ilang tao na si Kenneth Wu ang bunso ng isang reclusive na mayamang pamilya, habang ang iba ay naghihinala na si Kenneth Wu ay isang sinungaling. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Kenneth Wu, malinaw na magkaiba ang opinyon ng lahat. Sige. Pinutol ni Elder Huang ang lahat at sinabi sa isang malalim na boses, maghihintay ako ng isang tao upang magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga sa pagkakakilanlan ni Kenneth Wu. Bago lumabas ang resulta, subukan ng lahat na huwag galitin ang batang ito. Ayaw niyang maloko ang pamilya Huang, at ayaw niyang masaktan ng pamilya Huang ang nakatagong mayamang pamilya at magdulot ng hindi kinakailangang problema sa pamilya. May katuturan si Lolo. Tumango ang lahat bilang tugon. Bagaman ang pamilya Huang ay hindi isang malaking pamilya, ito ay itinuturing na maliit at sikat sa Luzhou. Mula pagkabata, ang pamilya Huang ay nabuhay ng isang buhay na walang pag-aalala sa pagkain at pananamit. Ngunit sa sandaling mag-provoke ka ng isang makapangyarihang karakter at magdala ng sakuna sa pamilya Huang, ito ay ganap na matatapos. Kalaunan, inayos ni Mr. Huang para sa maraming tao na mag-imbestiga sa karanasan sa buhay at likod ni Kenneth Wu. Iniiwasan din ng pamilya Huang ang bawat isa, sinusubukan na huwag galitin si Kenneth Wu. Bukod kay Kenneth Wu, dinala siya ni Catherine Huang sa isang maliit na kagubatan sa bundok sa likod ng bahay. Ang kakahuyan ay malayo sa tirahan, at puno ng mga damo, tila kakaunti ang mga taong pumupunta at walang nag-aalaga sa kanila.
Huminto si Catherine Huang sa harap ng isang malaking puno, tumangala sa puno, at sinabi na parang sa kanyang sarili, noong ako ay medyo nagkasala, madalas akong tumatakbo sa ilalim ng punong ito at umiiyak. Hindi nakapagtataka na ang punong ito ay lumalaki ng labis. Lumalabas na dinidiligan ito ni Sister Cat ng mga luha. Hindi napigilan ni Kenneth Wu na magbiro. Nakita niya na si Sister Cat ay nasa mabigat na kalooban at gustong pasayahin si Sister Cat ng sadya. Off! Sapat na, naaliw si Catherine Huang sa mga salitang ito, hinampas ang kanyang kamao sa dibdib ni Kenneth Wu, at sinabi, "Fuck you, ganito ako, pinagtatawanan mo pa rin ako." Hindi ko pa nakitang umiyak si Sister Cat dati. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong umiyak si Sister Cat. Nakita ko si Sister Cat na ganito. Ako. Lumunok si Kenneth Wu bago pa man siya matapos magsalita. Sa totoo lang, partikular siyang hindi komportable nang makita niya si Sister Cat na nagbubuhos ng luha sa ilalim ng pinsala ng kanyang pamilya. Sa pagtingin sa pag-uugali ng pamilya Huang kay Sister Cat, tiyak na nagkasala o nagbuhos ng luha si Sister Cat. Og! Huminga ng malalim si Catherine Huang at sinabi ng may emosyon, "Kung maaari akong maging isang malaking puno, magiging mahusay na lumaki ng malakas at walang pag-aalala araw-araw." Nakakahiya kung ang isang babae na kasing ganda ni Sister Cat ay isang malaking puno lamang na walang iniisip. Magaling ba ako? Siyempre. Pinuri ni Kenneth Wu sa isang seryosong tono, "Maganda si Sister Cat, may perpektong katawan, at may magandang boses, na kinaiinggitan ng maraming kababaihan. Ang nakikita mo lamang ay ang ibabaw. Sa ilalim ng aking kaakit-akit at magandang hitsura, may mga nakatagong miserable na karanasan sa buhay na walang nakakaalam." Unti-unting dumilim ang ekspresyon ni Catherine Huang. Kung si Sister Cat ang pinakamakinang na perla sa mga karaniwang araw, siya ay nakasisilaw. Kung gayon siya ay parang isang refleksyon na walang liwanag, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng kalungkutan, pagkasira, depresyon, at awa. Sister Cat, tiyak na marami kang naranasang sakit, maaari mo bang sabihin sa akin? Hindi napigilan ni Kenneth Wu na maging mausisa at sinubukang magtanong. Gusto na niyang malaman ang kwento ni Sister Cat. Gusto kong malaman kung anong uri ng sakit ang naranasan ng babaeng ito, na nagpapamukha sa kanya na napakalungkot at malungkot. Sige. Tumango si Catherine Huang, at dahan-daang umupo sa lupa na nakasandal sa malaking puno, at walang emosyong sinabi, "Hindi ko pa nakikita ang aking ina mula nang ako ay ipinanganak." Paano namatay ang iyong ina? Nawalan din ng pagmamahal ng ina si Kenneth Wu, at lubos siyang naantig sa damdaming ito. Hindi ko alam kung buhay o patay ang aking ina, at hindi ko alam ang kanyang pangalan. Nagngangalit ang mga ngipin ni Catherine Huang, mahigpit na niyakap ang kanyang mga tuhod gamit ang kanyang mga kamay, at sinabi, "Sa totoo lang, ako ay isang anak sa labas." Anak sa labas? Oo. Ibinaba ni Catherine Huang ang kanyang ulo at sinabi sa isang mabigat na tono, "Nagpakasal si ama ng napakaaga, at kalaunan ay inalagaan ang aking ina, at pagkatapos ay ipinanganak ako." Kabanata 168. Tumindi ang tibok ng puso ni Kenneth Wu. Hindi niya inaasahan na si Catherine Huang ang anak sa labas ng kanyang mistress. Hindi nakapagtataka na hindi siya gaanong tinatanggap sa pamilya Huang. Hindi napansin ni Catherine Huang ang pagbabago sa ekspresyon sa mukha ni Kenneth Wu, at nagpatuloy, "Nagpumilit ang aking ina na ipanganak ako noon, at pagkatapos ay dinala ako pabalik sa bahay ng Huang. Kumusta ang iyong ina?" Sa ilalim ng presyon ng pamilya Huang, umalis sa lusaw ang aking ina. Walang balita hanggang ngayon. Hinahanap mo na ba siya? Hinanap ko ito, ngunit hindi ko ito natagpuan. Kung gayon, tiyak na nahirapan ka sa pamilya Huang nitong mga nakaraang taon. Tinuturing ako ng pamilya Huang bilang isang ligaw na species. Tinitingnan nila ako na may nakakadiring tingin araw-araw, at hinahamak pa nila ako. Sa tuwing ako ay nagkakasala, sumisilay ako dito upang umiyak. Sabi ni Catherine Huang dito, lumuha mula sa lumabas sa kanyang mga mata. Sa paglipas ng mga taon, napakarami kong naranasang mga hinaing at nagbuhos ng napakaraming luha. Kahit gaano pa siya kasalanan, wala siyang lugar para umiyak, na tumuturo sa pagtatago sa sulok at lihim na nagpupunas ng luha. Ang ganitong uri ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan ay mahirap para sa mga ordinaryong tao na maunawaan. Sister Cat, hindi ko talaga inaasahan. Sumakit ang ilong ni Kenneth Wu, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi ko maisip kung paano nakaligtas si Sister Cat sa lahat ng mga taong ito. Kailangan kong tiisin ang kawalang interes ng pamilya sa kanya araw-araw, at kailangan kong tiisin ang panunuya, kahihiyan at pagbubulag ng aking mga kamag-anak.
Kailangan kong aminin na si Sister Cat ay talagang malakas sa kanyang puso, at natatakot ako na hindi niya ito kayang tiisin matagal na bilang isang ordinaryong tao. Hindi ko alam kung paano ako nagtiyaga. Tumalon si Catherine Huang sa bisig ni Kenneth Wu at sumabog sa luha na hindi mapigilan. Dati-rati ay pinangarap kong may makikinig sa kanyang paghihirap, umaasa na magkaroon ng balikat o yakap upang aliwin siya. Ngunit ang mga ito ay simpleng maluho na pag-asa para sa kanya, ngunit ang mga simpleng maliliit na kahilingan na ito ay napakalayo. Umiyak ka. Niyakap ni Kenneth Wu ang katawan ni Sister Cat, tulad ng pag-udyok sa isang bata, marahang tinatapik ang kanyang likod. Hindi ko akalain na ang gayong maganda, sexy, mayabang at kaakit-akit na beauty star ay magkakaroon ng hindi kilalang miserable na pagkabata. Sa mga karaniwang araw, si Sister Cat ay palaging may malamig na saloobin sa mga tagahanga at sa media. Sa ibabaw, maganda ang tanawin, at sino ang nakakaalam ng paghihirap sa kanyang puso. Gusto ko talagang mamuhay ng buhay ng isang ordinaryong tao. Mahigpit na niyakap ni Catherine Huang ang katawan ni Kenneth Wu ng kanyang mga kamay. Sa oras na ito lamang niya naramdaman ang pinakaligtas. Kung hindi mo kami matatalo, tiyak na magpapalakas ito sa amin. Tinapik ni Kenneth Wu si Huang Lan sa likod at kalmadong sinabi, Sister Cat, ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakita ko. Walang babae ang gustong maging malakas. Kung hindi ako malakas, baka hindi na ako nabuhay. Oo, ang paglaki sa kapaligiran ito ay mahirap isipin na hindi malakas. Salamat. Salamat sa pagpapakita sa tamang oras para sa paghahanap ng kaunting aliw sa aking buhay. Ako rin ay napakasaya na makilala si Sister Cat. Yakapin mo ako at huwag kang magsalita. Masunurin na niyakap ni Kenneth Wu si Sister Cat ng mahigpit, umaasa na ang babaeng ito ay makalalabas sa anino ng pagkabata. Sa totoo lang, napakaawa ni Sister Cat. Nahulog sa bisig ni Kenneth Wu at umiyak ng mahabang panahon, dahan-daang idinilat ni Catherine Huang ang kanyang mga mata, masamang bata, sapat na ba ang hawak mo? Sapat na. Bumawi si Kenneth Wu. Hindi pa ba pinapalaya ang kapatid? Oh! Nalaman ni Kenneth Wu na pawis na silang lahat. Ang yakap kanina ay simple, at hindi nila iniisip ang isa't isa. Bumangon si Catherine Huang at inayos ang magulong mga damit at buhok, at nahihiyang sinabi, pinatawa lang kita. Hindi, mas maganda pa rin si Sister Cat kapag umiiyak siya. Sige. Itinaas ni Catherine Huang ang kanyang kamay at binasag si Kenneth Wu, at sinabi, mabahong bata, maliligaw tayo. Sister Cat, mas maganda ba ang pakiramdam mo? Mas maganda. Kinusat ni Catherine Huang ang kanyang mukha at bahagyang itinaas ang kanyang ulo, matagal na mula ng ganito kadali ngayon. Ibuhos ang iyong mga saloobin, na parang naghihiganti ka mula sa iyong puso, at ang buong tao ay nakakaramdam ng mas komportable. Sister Cat, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang nasa isip mo sa hinaharap, huwag mong hawakan ito sa iyong puso ng mag-isa. Sabi ni Kenneth Wu na nakangiti. Sige, kakausapin kita kung may ipag-aalala ako. Huwag kang mag-alala, nangangako akong naruroon sa tawag. Paano kung ang kapatid ko ay umaasa sa iyo balang araw, ano ang gagawin ko kung wala ka? Itinaas ni Catherine Huang ang kanyang ulo nang medyo nagbibiro nang isipin ang tanong na ito. Kinamot ni Kenneth Wu ang kanyang ulo nang walang pakialam, hindi alam kung paano sisigot sa isang sandali. Nakakatakot ka. Ngumiti ng masigla si Catherine Huang at sinabi na nakangiti, huwag kang mag-alala, walang kakulangan ng mga lalaki sa kapatid ko, at hindi ako aasa sa iyo magpakailanman. Talagang gustong magsalita at tumawa ni Sister Cat. Tumawa ng 2 beses si Kenneth, at nagkusang baguhin ang paksa, nga pala, Sister Cat, ganito ang trato sa iyo ng pamilya Huang, kinamumuhian mo ba sila? Hindi sapat na magkaroon ng sama ng loob, mga miyembro pa rin ng pamilya, pagkatapos ng lahat, ngunit ang mga hinaing sa aking puso ay hindi maiiwasan. Ibinigay ni Catherine Huang ang gayong kaugnay na sagot. Talagang malawak ang isip ni Sister Cat. Siyempre. Itinuwid ni Catherine Huang ang kanyang dibdib. Ang gayong hitsura ay agad na nagpakabusog sa mga mata ni Kenneth Wu, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa nakasisilaw na asul na liwanag. Namula si Catherine, at dali-daling idiniin ang kanyang kamay sa kanyang neckline, na nagpapanggap na galit na sinabi, mabahong bata, hindi ka tapat. Ako. Hehe. Bahagyang ngumiti si Kenneth para lutisin ang kahihiyan sa kanyang puso. Hindi ko sinasadya na maniktik kay Sister Cat kanina, ngunit nakita ko ito nang hindi sinasadya, sinisisi ko lang si Sister Cat sa kanyang perpektong katawan. Kung gusto mo itong makita sa susunod, sabihin mo kay Sister, papayagan ka ni Sister na makita ng sapat.
Nang makita ang kahihiyan ni Kenneth Wu, hindi napigilan ni Catherine Huang na magbiro. Sige. Tumango muna si Kenneth, pagkatapos ay mabilis na umiling, Sister Cat, hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Okay, nakikita ni Sister, hindi ka partikular na masama, ganyan ka lang kasama. Tinapos ni Catherine Huang ang pagsasabi nito at ngumiti sa kanyang sarili na nakatikip ang kanyang bibig. Hindi nagtagal ay inalis niya ang kanyang ngiti at seryosong sinabi, gumagabi na, bumalik na tayo. Pagkatapos sabihin ito, tumalon siya sa direksyon ng bahay. Sa tuwing kasama ko si Kenneth Wu, nakakaramdam siya ng labis na kaligayahan, na para bang ang batang lalaking ito ay parang isang pistokyo, na may kakayahang burahin ang lahat ng mga alalahanin at pag-aalala sa kanyang puso. Sa paglalakbay pabalik, hindi napigilan ni Kenneth Wu na maging mausisa, at nagtanong, Sister Cat, paano mo naisip na maging isang mang-aawit? Noong nakaraan, sinabi ng aking pamilya na hindi ko ito magagawa, at lahat sila ay nakaramdam na hindi ako magtatagumpay. Gusto kong gawin ito. Gusto kong patunayan ang aking sarili sa aking lakas. Noon lamang ako nagkaroon ng maliit na tagumpay na ito. Sabi ni Catherine Huang na may pagmamalaki. Naging mang-aawit ka, hindi mo ba pinatingala sa iyo ang pamilya Huang? Sa kabaligtaran. Pinagtawanan ni Catherine Huang ang kanyang sarili, matapos akong magtagumpay, mas kinamuhian ako ng aking pamilya, iniisip na naging mang-aawit ako sa pamamagitan ng aking katawan. Ang pag-asa sa katawan ay isang kasanayan din. Sige. Bahagyang binangga ni Catherine Huang si Kenneth Wu gamit ang kanyang siko, at itinaas ang kanyang ulo upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ang katawan ni Sister ay walang kasalanan at hindi pa siya nahahawakan ng sinumang lalaki. Talagang bihira na maging inosente sa industriya ng entertainment. Tumango si Kenneth Wu bilang pagsang-ayon, na humahanga kay Sister Cat ngayon. Naniniwala ka ba na inosente ang kapatid? Siyempre naniniwala ako. Ngunit walang naniniwala maliban sa iyo. Muling bumantong hininga si Catherine Huang, na nakaramdam ng labis na kawalan ng kakayahan sa kanyang puso. Sister Cat, huwag kang mag-isip ng sobra. Ang mga malinaw ay may malay sa sarili. Huwag hayaan ang mga mata ng iba na makaapekto sa iyong kalooban. Oo, sige na. Kabanata 169. Nagbalik ang dalawa sa bahay at natagpuan na ang pamilya Huang ay nagtipon sa bulwagan, na sumisigaw na parang nagpupulong sila. Nalaman mula sa ilang pag-uusap na pinag-uusapan pa rin nila si Kenneth Wu, at lahat sila ay nagdududa sa pagkakakilanlan ni Kenneth Wu, na hindi alam kung ang batang ito ay ang batang Panginoon ng isang nakatagong mundo. Ngayon kahit si Father Huang ay hindi nakakaramdam ng kaunting pagkalito. Kanina lang ay inayos ang ilang grupo ng mga tao para imbestigahan ang karanasan sa buhay ni Kenneth Wu, at ang mga conclusion ay halos pareho, ngunit ang kapangyarihan sa likod ni Kenneth Wu ay hindi natuklasan. Ngayon ang lahat ng pagkamausisan ni Kenneth Wu ay mas mabigat, ngunit sa palagay niya ang batang ito ay medyo misteryoso. Hindi inaasahan, halos 100 tao sa pamilya Huang ang matitigilan ng karanasan sa buhay ng isang mauto boy. Matapos ang deliberasyon, sa wakas ay nagpasya si Mr. Huang na ituring si Kenneth Wu bilang isang ordinaryong panauhin bago niya malaman ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, nang makita si Catherine Huang na naglalakad kasama si Kenneth Wu, dinala ni Mr. Huang ang pamilya Huang para batiin siya. Mr. Wu, yamang nakarating na tayo sa bahay ng Huang, panauhin natin iyan. Hinayaan kong ihanda ng kusina ang pagkain at alak, pakiusap. Pagkatapos sabihin ito, unang naglakad si Old Man Huang papunta sa restaurant. Sumunod ang pamilya Huang, si Ken Huang lang ang lumapit at sinabi sa dalawa ng may galang, Mr. Wu, Kat, pakiusap. Bahagyang huminto si Catherine Huang at hindi napigil ang tumangala kay Ken Huang. Sa kanyang pagkakakilala, hindi pa siya tinawag ng kapatid na ito sa ganitong pagmamahal. Noong nakaraan, bagaman hindi siya hinihiya ni Ken Huang gaya ng ibang miyembro ng pamilya Huang, hindi siya ni malamig ni maligamgam sa kanya, at bihirang magkusa na makipag-usap sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na tawagan siya ni Kat ng may pagmamahal. Alam niya na tinawag ito ni Ken Huang sa ganitong paraan dahil sa mukha ni Kenneth Wu. Sa madaling salita, sinusubukan niyang pasayahin si Kenneth Wu sa pagkukunwari. Hindi na gaanong sinabi si Ken Huang, at dinala si Kenneth Wu sa restaurant kasama ang pamilya Huang. Sa restaurant ay may malaking round table, na maaaring tumanggap ng higit sa 20 katao, at espesyal na ginawa para sa mga family dinner. Matapos umupo si Mr. Huang, umupo rin ang pamilya Huang. Dinala ni Ken Huang si Kenneth Wu at Catherine Huang para umupo sa tabi niya. Pagkaupo, tinanong ni Mr. Huang si Kenneth Wu, Mr. Wu, anong negosyo ang ginagawa ng iyong pamilya? Gawin ang lahat ng negosyo.
Ibinigay ni Kenneth Wu ang gayong sagot. Ang pamilya Wu ay isa na ngayong malaking imperyong pangnegosyo, nakasangkot sa iba't ibang industriya. Kung gayon sino ang naruroon sa iyong pamilya? Dinala ni Elder Huang ang shelf at patuloy na nagtanong. Gusto niyang makahanap ng ilang mga pahiwatig mula sa mga salita ni Kenneth Wu, upang makita kung ang batang ito ay isang mayaman. Lahat ng antas ng buhay, lahat ay mayroon. Hindi gaanong alam ni Kenneth Wu tungkol sa pamilya at maaari lamang magbigay ng pangkalahatang sagot. Talaga. Medyo nadismaya si Mr. Huang, at hindi siya nagpakita ng anumang pagkakamali mula sa sinabi niya kanina. Pagkatapos magtanong ng ilang tanong, tinamad akong magpatuloy sa pagtatanong, itinaas ang baso at sinabi sa lahat, ngayon ay isang masayang araw. Bihira para sa ating pamilya na magkasama-sama. Halika, sama-sama nating inumin ang baso na ito. Sige. Hindi na nakipagpunyagi ang pamilya Huang sa karanasan sa buhay ni Kenneth Wu, at itinaas ang kanilang mga baso ng alak upang mag-toast kay Grandpa Huang. Nang magtipon ng pamilya Huang, masayang nagiinom. Isang lalaki na may mukha ng karakter na Chino ang nagmadaling pumasok sa restaurant. Ang pangalan ng lalaki ay Terry Huang, ang ama ni Ken Huang at Catherine Huang, at ang chairman ng Taiping Group. Dad, hindi maganda, may nangyari. Dali-daling nagulat si Terry Huang sa matanda nang pumasok siya sa restaurant. Ibinaba ni Old Man Huang ang kanyang baso ng alak at nakapapanatag na sinabi, huwag kang masyadong mainitin ang ulo, magsalita ka ng dahan-dahan. Dahil sa kalidad ng mga produkto ng aming kumpanya, kinansela ng ilang bangko ang mga pautang, at ang aming capital chain ay may malubhang problema. Pinunasan ni Terry Huang ang malamig na pawis sa kanyang noo. Paano ito nangyari? Nang marinig niya na may problema sa capital chain ng Taiping Group, naging tense ang ekspresyon ni Old Man Huang. Mayroong ilang mga kumpanya sa ilalim ng pamilya Huang, ngunit ang Taiping Company ay isang pillar enterprise ng pamilya. Kapag nagkamali ang Taiping Company, maaaring magkaproblema ang pamilya Huang. Dad, pinaghihinalaan ko na ginagawa kami ng aming mga kakumpetensya. Sinuri ni Terry Huang ang isang pangungusap at pagkatapos ay sinabi, kung hindi malutas ang problema sa pagpopondo, haharap ang aming kumpanya sa malalaking panganib. Mabilis, bilasan mo at makipag-ugnayan sa mga pangunahing bangko. Natural na alam ni Father Huang ang kabigatan ng bagay, at ngayon ay naging mainipin siya. Ang mga pondo ay ang lifeline ng isang kumpanya. Kung masira ang capital chain, puputulan nito ang lifeline ng kumpanya. Ang agarang gawain ngayon ay upang malutas ang problema sa pagpopondo. Hanggat handang magpautang ang mga bangko, madaling malulutas ang isyu sa pagpopondo. Nakipag-ugnayan na ako, walang bangko ang gustong makipagtulungan sa amin sa maikling panahon. Sabi ni Terry Huang na may bigong mukha. Ito. Pagkarinig nito, agad na naging madilim at itim ang mukha ni Old Man Huang. Ang pamilya Huang ay mukhang malapit na ang isang sakuna. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng lahat na mag-alala ng palihim. Matapos ang maikling pananahimik, kinagat ni Mr. Huang ang kanyang mga ngipin, mayroon akong magandang relasyon sa mga pangulo ng ilang commercial bank sa Lusao. Mukhang ako lang ang makakalapit ng personal. Pagkatapos sabihin ito, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Kabilang si Terry Huang, lahat ay naglagay ng kanilang pag-asa sa matanda. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan at koneksyon ng matanda ay lahat ng pagsusugal, at sa tuwing may nangyayaring mali, lulutasin ito ng matanda. Sa ilalim ng tingin ng lahat, gumawa si Mr. Huang ng ilang tawag sa telepono. Pagkatapos ng tawag, lumala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Dad, kumusta ang sitwasyon, mayroon bang bangko na gustong makipagtulungan sa amin? Dali-daling nagtanong si Kung Taiping tungkol sa sitwasyon nang tapusin ng kanyang ama ang tawag. Og. Bumantong hininga si Old Man Huang, at walang magawang umiling, nakipagtulungan na ang ilang bangko sa mga karibal. Natatakot ako na walang pagkakataon ang aming kumpanya. Dad, Lolo, parang matagal nang nagplano ang kakumpetensya, at sa pagkakataong ito ay sisirain na natin ang pamilya Huang. Hindi napigilan ni Ken Huang na lumihis. Huwag. Nagngalit ang mga ngipin ni Terry Huang nang hindi umaamin ng pagkatalo, at bumulong sa kanyang sarili na ganito, hindi dapat basta-basta bumagsak ang pamilya Huang namin. Ngunit ngayon na kinansela ng Lusao Bank ang pautang, nakikita ang pagsira ng capital chain, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Mukhang bigo si Ken Huang. Hindi lamang si Ken Huang, ngunit lahat ng naruroon na pamilya Huang ay mukhang nalulumbay. Alam ng lahat na sa pagkakataong ito ay nakatagpo ang pamilya Huang ng isang walang uliran na sakuna. Dad, bilang pinuno ng pamilya Huang, dapat ay may paraan ka, tama.
Iginilid ni Terry Huang ang kanyang ulo at ibinalik ang kanyang mga mata sa matanda. Ako. Walang magawang nagngalit ng ngipin si Father Huang. Nang akmang susuko na siya, bigla niyang nilinaw ang kanyang mga mata at ibinalik ang kanyang mga mata kay Kenneth Wu. Hindi sa si Xiao Wu na ito ay may kilalang background. Kung mayroon siyang napakalakas na background at impluensya, matutulungan niya tayong pamilya Huang. Hindi dapat mahirap lutisin ang problemang ito. Sino ang batang ito? Napansin lamang ni Terry Huang ang pag-iral ni Kenneth Wu at hindi napigil ang magtanong. Ang pangalan niya ay Kenneth Wu, ang boyfriend na dinala ni Lanier. Paliwanag ni Old Man Huang na may blanko na mukha. Boyfriend. Tiningnan ni Kung Taiping si Kenneth Wu na may ganitong uri ng pagsusuri, at sa wakas ay ibinalik ang kanyang tingin kay Catherine Huang, na nagmumura, ano ang hindi magandang bagay, paano ka makakahanap ng ganoong bagay bilang isang boyfriend? Hindi siya naghintay ng labis na makita si Catherine Huang, isang anak sa labas. Kabanata 170. Hindi kailanman naghintay si Terry Huang na makita si Catherine Huang. Dahil sa anak sa labas na ito, bumagsak ang kanyang katayuan sa pamilya Huang, at pinipiga at pinapuna siya ng kanyang mga kapatid. Kung hindi dahil kay Catherine Huang para maging sarili niyang laman at dugo, itinapon na sana siya sa Haoshan para pakainin ang aso, paano siya mananatili sa bahay ni Huang? Noong araw, nagtaas siya ng isang mistress sa labas, ngunit hindi kailanman pinangarap na buntis ang mistress. Ang hindi pa inaasahan ay ipinanganak ng mistress ang bata sa likod niya, na ngayon ay si Catherine Huang. Sa paglipas ng mga taon, palagi siyang may sama ng loob sa kanyang mistress, na sa pilitang pinalayas niya, kaya ipinakalat niya ang sama ng loob na ito sa anak ng kanyang mistress na si Catherine Huang. Nagmamalasakit ka lamang sa iyong negosyo at sa iyong kinabukasan. Kailan ka nagmamalasakit kung anong uri ng boyfriend ang hinahanap ko? Tumugon si Catherine Huang nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Sa mga normal na panahon, ayaw niyang sumagot sa kanyang ama. Ngunit ngayon ay nakaramdam ako ng labis na panlulumo, hindi ko maiwasang sabihin ang isang bagay. Asshole, nang ahas kang sumagot sa akin. Agad na nagalit si Terry Huang, handang turuan ang kanyang anak na babae. Tigil. Sa huli, nagsalita si Elder Huang para pigilan siya, ngayon ay malapit na ang sakuna ng pamilya Huang, hindi ang panahon para sa alitan. Ang itinuro ng aking ama ay. Pagkarinig nito, dali-daling pinigilan ni Terry Huang ang kanyang galit at sinabi kay Kenneth Wu, Boy, hindi ka liligawan ng anak ko, at hindi ka tinatanggap ng aming pamilya Wu. Umalis ka rito. Ubo. Malakas na umubo si Old Man Huang at sinabi kay Terry Huang, huwag mong madaliin si Kenneth Wu, baka matulungan niya tayong pamilya Huang. Dad, ang batang ito ay mukhang isang mahirap na titi. Ano ang magagawa niya para tulungan tayong pamilya Huang? Akala ni Terry Huang na may mali siyang sinabi, at hindi napigil ang magtanong. Narinig kong sinabi ni Ken Huang na si Kenneth Wu ay may malakas na background at maaaring ang supling ng isang nakatagong mayamang pamilya. Nakatagong higanti sa mundo. Tama. Dad, maaari kang talagang nagbibiro, paano ang isang nakatagong makamundong tao ay magiging kasing rustic niya? Baka masyado akong nag-iisip, ngunit paano kung talagang mayaman siya? Mas komprehensibo na isinasaalang-alang ni Old Man Huang ang problema. Tulad ng karamihan sa pamilya Huang, hindi niya iniisip na si Kenneth Wu ay isang masamang tao sa likod. Ngunit natalo ng batang ito ang Kenjong Group sa ilalim ng pamamahala ni Ken Huang dati. Makikita na dapat may puwersa sa likod ng batang ito, ngunit hindi ko alam kung gaano ito kalakas. Huwag matakot sa 10,000 bagay, kung sakali. Kung ang batang ito ay talagang isang mayamang maharlika, at ang kapangyarihan sa likod nito ay talagang mas malaki kaysa sa pamilya Huang, hindi ba ito isang sakuna? Kung ang batang ito ay isang mayaman, kakainin ko ang lalaking iyon. Maaaring nagmamadali si Terry Huang at nagsalita ng mas walang kabuluhan kaysa noong nakaraan. Hindi siya naniniwala na ang batang ito ay isang mayamang maharlika. Sa kanyang pananaw, ang batang ito ay sa pinakamahusay na isang nuborish, na umaasa sa isang piraso ng pera upang gawin ang kanyang sariling mga damit. Hindi ito ang oras para magtalo tungkol dito. Pinindot ni Old Man Huang ang kanyang kamay at sinenyasan si Terry Huang na kumalma, at sinabi, malalaman natin kung gaano kalakas si Mr. Wu. Paano susubukan? Napakasimple. Ang aming Typhoon Company ay nakatagpo ng isang malubhang problema ng isang sirang capital chain. Kung makakahanap si Mr. Wu ng 3 bangko para sa amin upang magbigay ng mga pautang, mapapatunayan nito na mayroon siyang kamangha-manghang lakas. Iminungkahi ni Old Man Huang. Nang lumabas ang salitang ito, sumang-ayon ang lahat.
Talagang umaasa ang lahat na si Kenneth Wu ay isang mayamang maharlika at maaaring makatulong sa pamilya Huang na malutas ang kasalukuyang krisis. Ginamit namin ang lahat ng aming mga relasyon at hindi namin mahanap ang bangko upang magbigay ng mga pautang. Paano makakahanap ang batang ito ng 3 bangko upang magpautang sa kumpanya? Hindi napigilan ni Terry Huang na tumawa. Mula simula hanggang katapusan, hindi siya naniwala kung gaano kalakas si Kenneth Wu. Pwede ba? Alamin natin sa pamamagitan ng pagsubok. Matapos sabihin ito ni Mr. Huang, bumaling siya upang tumingin kay Kenneth Wu. Mr. Wu, kung makakahanap ka ng 3 bangko upang ipahiram sa amin ang mga pautang ng Taiping Company, mapapatunayan nito na ang iyong lakas at impluensya ay higit sa aming pamilya Huang. Hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay. Walang pakialam na nagkibit-balikat si Kenneth Wu. Mula simula hanggang katapusan, ang pamilya Huang ay naninibugho sa kanyang pagkakakilanlan, at ayaw niyang kumilos sa bahay ni Huang. Kung gayon tatanungin kita, mayroon ka bang lakas upang malutas ang problema sa pautang sa bangko? Hindi mapakali na tanong ni Old Man Huang. Hindi ito isang malaking problema, ngunit kailangan ko munang tanungin si Sister Cat. Matapos sabihin ito ni Kenneth Wu, ibinaling niya ang kanyang ulo at tinanong si Catherine Huang, Sister Cat, gusto mo bang tulungan ko ang pamilya Huang na lutisin ang problemang ito? Gusto niyang igalang ang opinyon ni Sister Cat tungkol dito. Kung gustong tulungan ni Sister Cat ang pamilya Huang, natural na hindi siya magtitipid ng anumang pagsisikap. Kung may sama ng loob si Sister Cat sa pamilya Huang at ayaw na tumulong sa pamilya Huang, natural na hindi siya magtitipid ng anumang pagsisikap upang ipahayag ang suporta. Kung maaari, umaasa ako na matutulungan mo ang aming pamilya Huang na malutas ang krisis na ito. Ipinahayag ni Catherine Huang ang kanyang saloobin. Bagaman nagdusa siya ng maraming hinaing at nagbuhos ng maraming luha sa bahay, ito ang kanyang pamilya pagkatapos ng lahat. Si Lolo ang kanyang sariling lolo, at ang kanyang ama ay ang kanyang sariling ama. Ang mga tao sa pamilya Huang ay lahat ay may kaugnayan sa kanya. Bagaman nagdamdam siya sa pamilya Huang sa kanyang puso, ayaw niyang panoorin ang kanyang ama, lolo at mga miyembro ng pamilya na mahulog sa matinding kalagayan. Sa anumang kaso, pinalaki siya sa pamilya Huang. Bagaman walang pakialam sa kanya ang kanyang ama, hindi niya siya iniwan na nagugutom. Sister Cat, nakikinig ako sa iyo. Sumang-ayon si Kenneth Wu, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa Old Man Huang, tandaan, tinutulungan ko lamang kayo dahil sa mukha ni Sister Cat. Matapos sabihin ito, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Natural, ang tawag na ito ay ginawa kay Secretary Long at hiniling sa kanya na ayusin ang ilang mga bangko sa ilalim ng pamilya Wu upang magbigay ng mga pautang sa Taiping Company. Matapos gawin ang tawag na ito, sinabi niya kay Mr. Huang, hindi magtatagal bago magkaroon ng hindi bababa sa 3 bangko na nagpapahiram sa iyong kumpanya. Boy, nagyayabang. Gusto pang makaligtaan ni Terry Huang ng ilang salita, ngunit bago pa man matapos magsalita, tumunog ang telepono sa kanyang bulsa, at dali-dali niyang kinuha ang telepono para i-connecta ang tawag. Ilang salita lang ang sinabi niya sa kanyang cellphone, at labis siyang nasasabik. Mabilis niyang sinabi kay Mr. Huang, Dad, may 4 na bangko na gustong magbigay ng pautang sa aming kumpanya. Mahusay, mahusay. Nang marinig niya ito, mukhang nasasabik si Mr. Huang, at mabilis na nagtanong, aling 4 na bangko? Hengfeng? Henglong? Kiwa? Bikan? Hindi, tinawagan ko ang mga pangulo ng 4 na bangko noon, at malinaw nilang sinabi na tumanggi silang magpautang. Bakit bigla silang nagkusa na ipahiram sa amin? Sinabi na ginarantiyahan ito ni Mr. Wu. Paliwanag ni Terry Huang. Mr. Wu. Bahagyang sumimangot si Old Man Huang, biglang tumayo mula sa upuan, at bumulalas, Kenneth Wu. Hanggang sa oras na ito na ang taong nagbigay ng kanilang garantiya ay si Kenneth Wu. Hindi inaasahan, ginawa lamang ng batang ito ang isang tawag sa telepono at hinayaan ang 4 na pangunahing bangko na magkusa na magbigay ng mga pautang sa Taiping Company. Diyos! Ang batang ito ay kamangha-mangha lamang. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Mr. Huang na lihim na humanga kay Kenneth Wu. Noon lamang siya nang ahas na kumpirmahin na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay tiyak na may kamangha-manghang kapangyarihan, at dapat siyang nasa likod ng mayayaman at maharlika. Ang makapagresolba ng krisis ng pamilya Huang gamit ang isang tawag sa telepono ay talagang kamangha-mangha, at 100 beses na mas masahol kaysa sa pamilya Huang. Ang lahat sa pamilya Huang ay mukhang nagulat din. Kinikilala ngayon ng lahat si Kenneth Wu. Ang batang ito ay tiyak na may kamangha-manghang lakas sa likod nito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng
The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.